Binigyang linaw ng ina ni Factor na si Divine Gonzalez ang mga komento sa kanya ng netizen na kung saan sinasabing wala daw utang na loob silang mag-ina dahil sa tila sinisiraan naman ni Divine ang Kapinpin Brothers na nagpaaral sa anak nito. Ayon kay Divine, tinulungan man daw ang kanyang anak na si Factor na makapag-aral pero pinagtrabahuan naman daw iyon ni Factor. Bukod pa riyan, hindi naman daw buong taon binayaran ni Gavin sa tuition fee. Ipinagpapasalamat din umano ni Divine ang tulong ng Kapinpin family sa kanya. Dagdag pa nito, kahit kailan naman daw hindi siya nanghingi ng pang-tuition fee ng kanyang anak sa pamilya ng Kapinpin. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa inyo at sinabi ko lang ang totoo sa social media dahil ang akala ng mga tao buong taon si Gavin ang nagpaaral sa anak ko. FYI, isang beses lang at content nila yon, kaya ako nasabi one time lang yon at nagpapasalamat ako sa bagay na yan sa Kapinpin family. Siguro naman napanood nyo sa vlog ni Gavin bakit di nyo tanggapin ang totoo. Tinulungan man niya anak ko pero pinagtrabahuan niya yon. At nagpasalamat kami kay Gavin, so paano nyo masasabi na ungrateful ako? God bless na lang po sa inyong lahat na mga bashers. Love you all. Kahit kailan hindi ako nag-ask kay Gavin na bayaran niya tuition fee ng anak ko. Ang pinapaliwanag ko dahil akala ng mga tao buong taon si Gavin nagbabayad ng TF ng anak ko. Gusto ko lang linawin nung nag-content lang sila, nagbayad at pinaghirapan din ng anak ko yon. Ilang pang komento ng netizen ang sinagot din ni Divine, katulad na lamang na tila gusto umanong ni Divine na magalit ang mga tao kay Sir Gavin dahil sa mga sinasabi nito. I understand po point of view niyo po, mami. As a mother, pagtanggol mo talaga anak mo. Nanay din ako, gawin ko din yan pag alam kong walang mali ginawa anak ko. Pero po, mali po yung choice of words and construct na mga sentence niyo about the issue and how you respond sa mga nagko-comment. You sounds like inaatake niyo na po si Sir Jabin. Pwede niyo pong sabihin na nagsorry nga si Factor through PM pero sana in a humble way. Nanggagaslight po kayo tapos ginagamit niyo po si God sa mga comments and reply niyo. Sa totoo lang po, kayo po nag-escalate ng issue na to. Uuwi naman po pala kayo, edi sana you reach them out na lang personally to clear everything. Ayaw nyo mabash pero nag-post pa po kasi kayo sa social media. You can't control people nowadays. So expect nyo yan, madaming magagalit sa'yo at kay Factor. Sorry po pero sana ma-enlighten isip nyo. You should stop. Baka pag sinagot pa kayo ulit nila Sir Gavin, lalo pang mabash si Factor. Narito naman ang tugon ni Divine Gonzalez sa komentong ito. Ayon sa kanya, paano mo nasabi na inaatake ko si Sir Gavin? Paki-explain mo na nga, anak ko ang ginawa ng issue at hindi ako nagagalit, iha. Sabi ko lang, bashers pa more, blessings more. Nagsabi lang si Gavin na di na niya pangangalanan yung tao. Di na nga lang sinabi kung anong dahilan. Para din sa mga naghahanap kay Factor sa Kapinpin family, nagsalita siya. Kasi once nalaman ng tao kung bakit wala sa Kapinpin Factor, tatahimik na. Kaso, ante, ikaw ang palala. Paano mo nasabi na ako ang nagpalala? Ba kayo mga bashers? Kasi nakikialam kayo, di nyo naman ang alam ng totoong nangyari, di ba? Not a basher po ha, not a marites. Just for awareness lang po, mami. Mami, ba't nyo naman po kasi lalong kinalat? Mas lalo pong lalaki yung issue if ikakalat nyo Which is, eto na, nagiging viral na naman. As we all know naman po, sa message ni Factor from his note, nirestrict po. So it means pinaghigpitan po ni FB, especially ng FB ni Sir Jabin si Factor para hindi makita ni Sir Jabin yung message ni Factor. The point is, sana po, if sincere apologize rin po yung nangyari, di sana po nung hindi niya ma-message si Sir Jabin is tumawag man lang sa number ni Sir Jabin na Kuya Jabin, nag-chat po ako sa iyo pasin po.
Though yes po, introvert po yung factor. In the other hand, tama naman po siya sa side niya. Hindi rin po lahat ng introvert is kayang manghingi ng tawad ng pasalita. But the point here is sana po if sincere po siya sa paghingi niya ng tawad, sana tinawagan niya man lang, alam niya rin naman pong restricted siya. Kasi wala naman pong makakarinig nun. Hindi naman po siguro ila-loudspeaker yon and ikakalat sa live to spread just for a clout. That kind of issue is so misunderstanding lang po. Wag na po nating palakihin as a netizen po. And for all the parents here na sumusuporta kila Sir J. Bean, naway magsilbing aral at gabay po sana ito na mas lalo pa po nating bigyan ng pansin ang ating mga anak at huwag agad-agad mangialam sa problema ng anak. Sana lang sabihin nyo doon sa taong anong ginawa niyang mali, di yung basta-basta nyo na lang pinalayas. Somehow enlighten siya, bakit ganon? Baka kasi siniraan lang yung tao tas wala siyang chance explain yung side niya. So yung anak mo, tanggap niya na mali siya, tanggap niya na may ginawa siyang hindi maganda. Ang tanong bakit ka maldita? Bakit parang ikaw pa ang galit? Bakit parang sila pa may utang na loob sa'yo? Madam, sabi niyo po mabait anak mo. Sabi din ng iba, given po yun na mabait siya, pero did you think piapaalisin yung anak mo ng basta-basta kung mild lang ang kasalanan? If he was beyond boundaries, obviously, papaalisin siya ni Sir J. Bean. At di yan siniraan ni Sir J. Bean si Factor. Actually, he doesn't say anything. Kayo lang naman nagpapalaki ng issue. Di ngayon sikat na kayo. Aming magaling dito masyado na mo problema sa ibang problema, pero mga sarili ng problema at pamilya di nila maayos. Diyos ko mga mom and sir. Di ko sila kaano-ano at fan ako nila Sir J. Bean, pero wala tayong karapatan magmura o manakit ng salita sa bawat kanila kasi tagapanood lang tayo at wala tayong ambag sa buhay nila.